Sa harap ng tumataas na presyo ni Bitcoin kung saan ay umabot na po sa $90,000, dalawang higanting kumpanya. Ito po ay ang Meta Planet mula sa Japan at ang MicroStrategy naman mula sa US ang muling gumawa ng malalaking hakbang upang magdagdag or mag-accumulate ng kanilang Bitcoin. Yan para po sa kanilang reserves. Ang Meta Planet ay nag-issue po ng bonds na nagkakalaga ng $11.3 million upang bumili ng Bitcoin. Habang itong si MicroStrategy naman ay nagbigay po ng pahiwatig na magpapalawak or magkakaroon po siya ng expansion para sa kanilang Bitcoin holdings. Sa galaw na ito ay lalong tumataas ang kumpiyansa ng mga institution kay Bitcoin bilang isang strategic asset. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, unang-una ay ano nga ba ang estratehiya ng Meta Planet? Ang Meta Planet ay isang kumpanya na nakalista po sa Japan Stock Exchange at nagsimula ng kanilang agresibong pagbili ng Bitcoin noong pong buwan ng Mayo or May mismo ngayong taong 2024. Sa pinakahuling galaw ay nag-issue po sila ng 1.75 billion na yen. Ayan, or katumbas po yan ng $11.3 million sa bonds na may mababang interest rate na 0.36%. Ang pondong ito ay direktang gagamitin upang bumili ng karagdagang Bitcoin na kasalukuyang may presyo na $90,000 kada Bitcoin. Tinatayang makakabili sila ng dagdag na 122 na Bitcoin mula rito. Bukod sa pagbili ay gumagamit din ang Meta Planet ng Bitcoin options trading upang kumita. Sa nakaraang quarter ay nakapag-generate po sila ng 155% yield mula sa kanilang mga hawak na Bitcoin. Pinapatunayan po nito na hindi lamang sila umaasa sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin, kundi pati na rin sa smart trading strategies upang palaguin ang kanilang investments. Ngayon ay ano naman ang bagong galaw ng MicroStrategy. Yan, na-content po natin yan sa nakalipas na mga video. Samantala itong si MicroStrategy ang nangungunang public company na may pinakamaraming hawak or holdings na Bitcoin ay muling nagpahiwatig ng karagdagang pagbili. Sa pinakahuling ulat ay bumili po sila ng 27,200 na Bitcoin. Nagkakalaga po yan ng $2 billion na siyang nagdala sa kanilang kabuuang holdings sa 279,420 na Bitcoin. Ang pahayag po ni Ginoong Michael Saylor, ang chairman ng MicroStrategy, ay nagpapahiwatig na maaring bumili pa sila ng karagdagang 25,000 na Bitcoin bago po matapos ang linggo. Hindi lamang ito simpleng pagbili. Ayon kay Ginoong Saylor, nakikita niya si Bitcoin bilang currency of freedom at isang solusyon na lumalaking pambansang solusyon po sa lumalaking pambansang utang ng US. Sa kanyang pananaw, kung magkakaroon po ng strategic Bitcoin reserve ang Amerika, posibleng mabawasan ang utang nito ng hanggang $16 trillion. Ngayon ay ano naman ang nagiging epekto nito sa Bitcoin market? Unang-una ay tumataas ang presyo ni Bitcoin. Yan po ang nagiging epekto nito. Ang malaking pagbili mula sa mga institution tulad po ng Meta Planet at MicroStrategy ay nagdudulot po ito ng bullish sentiment sa market. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Bitcoin ay nasa $91,954. At ayon sa mga analyst, posibleng maabot po nito ang presyong $100,000 sa mga susunod na linggo kung magtuloy-tuloy ang ganitong paggalaw ni Bitcoin. Pangalawa ay ang pagtaas po ng institutional confidence. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita po ng lumalawak na pagtanggap ng mga kumpanya kay Bitcoin bilang isang maaasahang asset. Dahil dito, maaaring masundan po ito ng iba pang malalaking kumpanya na gustong sumabay sa trend ng crypto investments. Ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Bitcoin.
Yan, masasabi kong meron pong tatlo na posibleng maging epekto nito para sa atin. Unang-una ay ang pag-angat po ng Bitcoin awareness dito sa Pilipinas. Habang ang mga global companies ay nagpapakita po ng tiwala kay Bitcoin, mas maraming Pilipino ang maaaring maging interesado sa cryptocurrency bilang isang investment option. Pangalawa ay posibleng pag-angat po ng kita. Kung may hawak kang Bitcoin, makikinabang ka sa pagtaas ng presyo nito. Ngunit para sa mga hindi po nakaposisyon, maaaring maging hamon ang mas mataas na presyo. At pangatlo, mas mabilis na pagsubok ng institution sa local na crypto scene. Ang ganitong mga galaw ay maaari pong mag-udyok sa mga lokal na kumpanya at bangko na mag-adapt ng crypto-related services, kung saan ay maaaring magdala ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipinong investors. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang galaw ng Metaplanet at MicroStrategy ay nagpapakita ng patuloy na pagtitiwala kay Bitcoin bilang isang asset na may pangmatagalang halaga. Para sa mga Pilipino, ito ay oportunidad na mag-aral at makibahagi sa crypto market. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na dapat magmadali sa pagbili. Ang crypto market ay volatile, kaya mahalaga po ang tamang kaalaman, disiplina at risk management. Bilang isang crypto enthusiast, naniniwala ako na si Bitcoin ay hindi lamang isang investment. Isa po itong teknolohiyang revolusyonaryo. Yan, or revolutionary technology na nagbabago sa paraan ng ating pag-iisip tungkol sa pera. Ngunit tulad po ng kahit anumang investment dyan, dapat itong lapitan ng may pag-iingat at pagtamang pagpaplano. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.